Dito ka talaga mabibilib sa Billionaire News Channel, no? Kasi walang pinipili itong ibalita eh. Kitamba ka man o sa kung sino man, ibabalita nila. Ito kasing balita na ito, Zaldico at Martin Romualdez. Itong eroplano na ito, eroplano ito ni Martin Romualdez. Hindi lang to isa. Ito, mga 2 billion pesos. Ito pa yung isa, 2 billion pesos din ito. Eroplano ni Martin Romualdez. Samantalang tayo pumipila sa tren, mahabang pila, tapos ito ganito lang sila. Ito naman kay Zaldico. Saan ka nakakita? Chopper ni Zaldico. Ayan mga ebidensya. Samantala ang taong bayan hirap na hirap. Hindi ito ibabalita or hindi ito magiging front page. Kagaya ng sinasabi ni Senator Jinggoy Estrada. Ang involved sa korupsyon. Pagdating nung kinabukasan, hindi na front page, hindi masyadong pinag-usapan. Nung si Bryce Hernandez na, nagbanggit ng 2 senador, front page na kaagad kami. Kahit hindi totoo yung sinasabi niya, na walang basihan. May pinakita lang na litrato si Bryce Hernandez na kasama itong si Henry Alcantara. Ayan, naging front page na. Ito, abangan ninyo itong kay Zaldico at Martin Romualdez. Kasi malamang sa mangyayari dito ay magiging bayani pa ito. Kasi sasabihin nila, okay pa ito si Romualdez kasi mag-step down siya as a speaker. Ganitong style nila eh. Kung mapapansin niyo itong si Marcos Jr. Pag nahuhuli ang kanyang mga bataan sa kanilang mga corruption, pinapa-resign, pinapapalitan niya yan para walk free sila. They get away easily na hindi sila mapulaan. Gaya nangyari kay Bonoan. Hindi ba dapat ito iniimbestigahan din? Pero dahil nag-resign siya, may bagong DPWH secretary na, nawala na sa picture na dapat kasama ito sa iniimbestigahan itong si Bonoan. Siya yung secretary for 2 years, di ba? So napakahusay nga naman itong estilo nitong si Marcos Jr. Kapag nahuhuli ang kanilang mga bataan, pinapa-resign, tinatanggal o kaya pinapatago niya. Tanungin natin, saan na nga ba si Zaldico, di ba? Alam ko, he's currently out of the country. I understand he is nasa United States siya. Noong na-issue si Zaldico doon sa insertion sa budget ng 2025, kunwari step down, nag-resign para malayo sila sa issue. Kaya itong balita na ito na lumabas yung lavish na lifestyle ng Martin Romualdez at Zaldico nito, hindi ito magiging front page. Baka nga ipadelete pa ito sa Billionaire News Channel I mean, ito na lumalabas na ang kanilang mga pangalan, pero parang tila baga they are being spared sa investigation. Taliwas doon sa sinabi ni Marcos Jr. na they will not be spared. Well, there's only one way to do it, isn't there? They will not be spared. All right. Nobody, Kagaya nitong dalawang to, nilagay ni Marcos sa independent commission, sa infra, si Magalong at Vince Dizon. Pero ang totoong culprit, hindi naman yun ang iniimbestigahan nila. La Union, bakit hindi kayo pumunta sa project ng SunWest, di ba? Ngayon, minention itong si Zaldico doon sa Department of Agriculture deliberation na pinipilit di umano itong si Tior Laurel na bigyan ng ilang containers ng isda itong si Zaldico. Pero alam ninyo ang tumatak at naging front page? Yung fishing business ni Toby Chanko. Palibhasa si Toby Chanko, pinangalanan niya si Zaldico at Martin Romualdez. So, alam nyo na, kahit anong banggit ng mga whistleblowers or yung mga umaamin na may kinalaman ang Zaldico, Martin Romualdez, or even the president here, hindi yan ang magiging front page.
Kaya nga galit na galit si Jinggoy eh. Kasi ang front page nila, yung alam lang nila na yung mga kalaban. Pero yung sila mismo, sila yung totoong culprit, wala. Hindi yan front page. And ayoko nang sabihin kasi meron din isang congressman na humingi sa akin ng maraming allocation at hindi ko pinagbigyan ng isda. At ang pangalan nun, Saldico. Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at ni Congressman Martin Romualdez.